makakausap po natin ang dati pong nagsilbi bilang spokesperson para kay former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, si Attorney Jojo Lacanilaw. Kasama ho natin, so siyempre po ng impeachment trial. Magandang araw ho and welcome sa Bombo Radio Philippines. Welcome back sa Bombo Network News, Attorney. Magandang umaga. Salamat sa pag-imbita sa akin at magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Thank you so much for joining us, sir. Tayo po napapanood at napapakinggan sa ating 32 stations nationwide. Okay, unahin ko po yung isa sa mga controversial na lumabas na issue kahapon, na nasabi ho ng witness, itong si Acosta, na nakipagkita siya kay Attorney Bakel few days, parang dalawa o isang linggo before yung pagharap niya kahapon. Anong take ho ninyo dito and gaano ho ba ka-critical yung ganitong usapin, pakikipagkita ng witness ng isang panel doon sa abogado ng kabilang panel, sir? Bawal kasi yung coaching sa witness no? Kasi hindi dapat sila tinuturuan, no? Kahit na hindi naman sila, hindi ko alam kung nakalista siya as witness ng defense, pero definitely hostile witness siya ng prosecution. So supposedly has nothing to do with the defense team, no? Kasi hindi naman yun yung magpe-present sa kanya. Kaya yung pag-meeting with Attorney Bakel, allegedly, ako sabi na kung totoo hindi, medyo questionable, no? Questionable yon at parang tinatamper mo yung witness kapag nakipag-meet ka doon sa kalaban at yung kalaban, tinuruan ka kung paano ka sasagot. So, yun ang medyo problematic doon at hindi naman yun criminal or anything like that. Pero ethical question yun eh. At pwedeng questionin kung yung ethics may na-violate ba sa ethics rules by talking to the witness and teaching her. Hindi natin alam kung paano mapuprove yun, kung paano sumagot sa mga prosecution questions. Mm. Gaano kalawak yung kapangyarihan po ng impeachment court sa ganitong kaso, sir? Puwede bang i-probe ito ng impeachment court kung ano yung napag-usapan sa pagitan ni na Attorney Bukel at Acosta? Pwede naman, kaya lang ano rin yun tingin ko 'no, parang magiging waste of time no? Oo. Kasi, ibang issue na yun 'no, it's about the ethics of the conduct nung defense, especially defense counsel na binanggit 'no, hindi natin alam kung sino pa yung na-meet niya. Pero sa akin parang waste of time yun hahaba lalo at tatagal lalo at naka-focus naman tayo dun sa talagang testimony nung hostile witness na yun at kung ano yung mga sinabi niya, nakatulong ba 'to o hindi nakatulong sa prosecution. Mm. And then kahapon ipinupunto po ni Attorney Ligotan na noong time na si Attorney Bakel ang nagko-question na kay Acosta, parang sunod-sunod na sumasagot si Acosta, parang wala siyang nakakalimutan, kabisado niya lahat. At parang ang pinupunto rin ni Attorney Ligotan kahapon, parang ang bilis niyang sumagot doon sa mga katanungan ni Attorney Bakel, unlike doon sa katanungan ni Attorney Ligotan. Anong napansin po ninyo dito, sir? Is it possible na dahil doon sa pag-uusap na yon, puwede bang gano'n yung i-infer ho natin dito? Well, may badges na ni-rehearse talaga siya ng defense 'no. Alam na niya yung tanong, alam na niya yung sasagot niya. So, whether or not the prosecution will spend time para uriratin pa yon, tutal naman nakuha na nila yung gusto nilang makuha dun sa testimony ni SDO Acosta. Ako hindi ko napapansinin masyado yon kasi napaamin naman nila 'no, yung mga talagang dapat na gusto nilang paaminin kay SDO Acosta. Hindi naman kailangang on every point meron kang win. Nakuha na nila 'no, nadiin na nila 'no, na si VP Sara ang nagutos at nadiin na nila na talagang lahat ng pera binigay kay Mr. La Chica. Yun pa lang kasi violation na yun 'no, violation na yun. Tsaka hindi naman 'to criminal case pa. So parang, sa'kin substantive evidence yun ng betrayal of public trust na binigay mo we're talking about 600 million pesos. Napakalaki, 500 million, half a billion pesos. Binigay sa'yo, ikaw yung accountable officer, inutusan ka, ibigay sa hindi accountable officer. At tapos gumawa ng mga kung ano-anong klaseng report at mga liquidation report ng pera na yon. So, hindi tama yung paggamit. According to COA, no? Hindi naman tayo nagsasabi na hindi tama. Yung COA mismong nagsabi hindi tama yung paggamit. Kaya dinisallow. So, yun, substantive evidence na yun na hindi ginamit yung tama. Doon sa Article 2, no? Na betrayal of, sa Article 1, confidential funds, no? Betrayal of public trust. So, why focus on minor issues
kung nakuha mo na yung gusto mo. Yes, diyan po sa puntong 'yan, attorney ano, nababanggit niyo kanina na-establish na nga yoong rollout ng pera mula do'n sa pagkaka-encash mula sa isang state-owned bank hanggang sa papunta kay, La Chica. Ngayon gusto kong tanungin yung, sa experience ho ninyo sa litigation, kaya pa po bang i-counter ito ng defense team? Kasi kahapon do'n sa press conference ni Attorney Powa sabi niya, well meron din naman kaming pang-counter kaya abangan lamang ninyo yung magiging presentation din ng defense, soon. Pero sa experience ho ninyo sa litigation, kaya pa bang i-counter itong na-establish na ng House panel, sir? Mahirap, mahirap kasi recorded, eh, 'no, tsaka inamin ni Acosta. Sino ngayon ang rebuttal witness ng defense? Palagay ko kung tiniisip ko lang kahapon kung akong prosecution, hindi ko na tatawagin sila Chica, eh. Kasi sila Chica most likely will be the rebuttal evidence ng defense, 'no? Siya mag-e-explain na itong nangyari at hindi mali yung nangyari. So, yun na lang ang nakikita kong possibility na i-present ng defense pero sa hirap ng sitwasyon ng defense, ng respondent dito, bubutasan din ng prosecution yung testimony nila Chika. Kasi mahirap explain yun, eh, no? Na kinuha mo yung pera, buong buo, hindi ka naman bonded, tapos ikaw yung gumastos. Tapos nung pagbabalik mo, ililiquidate mo, hindi ayos yung liquidation mo. At tapos tinanong ko ng SDO, bakit ganito? Sabi mo, hindi, tanggapin mo na lang yan kasi intelligence to, eh. Mahirap paniwalaan yun ng tao. Dapat hindi maniwalang senator judge to na porke intelligence yung pinag-uusapan natin, hindi mo na ililiquidate ng maayos, hindi mo mapuprove kung sino yung pinagbigyan mo. Well, in fact, yun, violation na kaagad yun, eh, no? Kasi ang dapat nagbabayad diretso sa beneficiary ng public funds, yung disbursing officer. Kaya nga tinawag siyang special disbursing officer. Siyang magbabayad dun sa beneficiary. Hindi Mm. nila sinunod yun at napatunayan pa nga na apparently na ito'y ginagawa na Davao pa. Mayor pa si BP Sara, no? Kaya napakahirap ng role ng defense ngayon kung paano nila ah, bibigyan ng paliwanag yon. Mm. Tatlong senator judge ang nagsabi kahapon na posibleng si Acosta na lamang yung makakasuhan after nga ng kanyang mga testimonya, attorney ano, habang yung iba na dapat ay, or posibleng nakinabang doon sa, confidential funds ay, well, hindi po makakasuhan ba gano'n yung pinupunto kahapon like Senator Ontiveros, even Senator Kiko. Ano 'to, may sapat na ho ba based do'n sa observation po ninyo, may sapat na ho bang, mga ebidensya para kasuhan ngayon si Acosta kung sakali? Oh yeah, I feel like yung Article 217 malversation, ano, tsaka yung technical na hindi niya yung hinanap sa kanya yung pera, hindi niya mapakita kung saan niya naibigay yun. Ano na yun, eh, malversation na yun, eh, no? Pero siya yung pinaka-primary kasi sa kanya binigay yung hundreds of millions of pesos tapos hindi niya ma-account ng maayos tapos ang accounting niya binigay ko kila Chika. Pero if it's going to be a criminal case, palagay ko pati sila Chika dapat madama, eh. Kasi siya yung gumastos, eh. Siya yung Mm, gumastos at kung hindi niya mapaliwanag ng maayos, and so far, wala tayong naririnig na maayos na paliwanag kung paano ginastos yung pera na yun. In fact, yung naririnig nga natin, alanganin na, eh, no? mm, mm, Ginamit sa medicine, ginamit sa, parang may party pa yata ako narinig, no? Tapos ginamit sa kung ano-anong mga bagay. Tapos questionable, for example, yung safe houses, mm, mm, pumapatak na 45,000 pesos per day yung ginastos nila for that 11 days. Maraming questions doon, eh, no? So yun lang, I think primarily siyempre si Acosta, palagay ko hindi puwedeng hindi isama yung talagang binigyan ng pera at hindi maipaliwanag kung papaano ito nagastos. So that should be Colonel La Chica. So both of them should be answerable. Tapos siyempre dahil ang boss nila si VP Sara, at some point madadamay din siya kung siya ay nagbigay ng authority to actually do what they did na from my point of view, hindi lang substantive evidence of impeachment, talagang may basis for criminal charges. mm. One last point, attorney ano, nababanggit ninyo kanina na kung kayo sa prosecution kahit hindi na ninyo ipatawag si Colonel Lachica. Pero, ang tanong kahapon kay Attorney Puwa, kung ipapatawag din ng defense si attorney o si Colonel Lachica, sabi niya, hindi muna sila magsasabi, hindi muna nila sasagutin. So kung sakali na hindi patawag ng prosecution ang
naturang military officer at kinalaunan ipatawag po ng defense, hindi ba kaya well, magbubumerang sa House panel ito, attorney? Hindi naman, kasi mako-cross-examine naman nila, eh, 'no? Kasi expected naman na yung testimony nila chika, of course, will deny, will defend, will deflect, Mm, mm. will say anything na masasabi niyang hindi totoo yung sinabi ni Acosta, Mm, 'no? mm. Kasi may testimony si Acosta, eh, 'no? So yun ang sasabihin niya do'n. Alam na ng prosecution 'yan, eh. Ako naman, bakit ko ire-risk yun, 'no? Ire-risk ko yun sa cross-examination. Mm, 'Pag binilabas nila, do'n na tayo maglalabanan sa cross-examination kasi bubutasan ko yung talagang testimony niya based on the testimony ni Acosta. So hindi yun magbu-boomerang in that sense, 'no? Kaya ngayon, sa akin lang naman pinag-aaralan ng prosecution 'yan, wala ng ano, eh, use kung lalabas ko pa sila chika. Ang siguro lalabas ko pa si Fajardo, 'no, yung isa mm. pang SDO para makumpleto yung kuwento, hindi lang naman kasi si Colonel Lachica yung involved na military man, eh, 'no? Pati sa DepEd merong military man, si Nolasco ba yung pangalan niya, na Mm, pinagbigyan din ng pera eksakto. mm. So siguro yun ang pwede nating makita at mahintay kasi mako-consolidate, eh, 'no? Yun ang trabaho, yun ang practice na ginagawa ni VP Sara as a leader na hindi na siya dapat maging leader pa kasi binitray niya yung public trust. Ako, if I were the prosecution, that I'll do. Hindi na ako magwo-worry kay La Chica kasi madidiin na lang siya, hopefully, sa criminal case kung meron man na isasampa tungkol Mm, dito. mm. Okey. Attorney, again, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Ingat po kayo, attorney. Thank you so much. Salamat. Ang dati pong nagsilbing spokesperson para kay former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, si Attorney Jojo Lacanilao, mga kabombo.